Good morning. Mag-aan tayo. Magtatanim ng cuttings. Ito yung kasamahan ng mga pinutol natin na itinanim dun sa dinirekta natin sa garden. Ito yung topic natin, ang pagtatanim ng cuttings. Hindi ito bago na sa akin kasi lahat ng nakatanim dito sa amin na nabuhay ko na ay lahat ay sa cuttings nagsimula. Bagong procedure to, may nakita ako sa Facebook, kasi 'di ba nagkaroon tayo ng mga dayback doon sa naging problema natin doon sa shipment ng Red Cardinal. Mula noon hindi na ako nag-order ng Red Cardinal. May nakita tayong isang procedure kung paano possible dito sa cuttings. Papakita ko sa inyo, baka hindi nyo napanood yun doon sa isang vlogger yun Pinutol natin, ganito yung putol na ginawa natin. Ito yung buko, konting-konti lang yun natira. Kasi yung buko diyan manggagaling sa ang ugat sa buko. Ngayon, yung pinakabuko na tulin natin. Yan. Tapos yung ginawa nila, sinusugatan nila. Sa kanila ko ay masaya, dito ko nakuha ang totoong ligaya. Oras ay nalilimutan na, kahit ang agutok nalilipasan pa. Basta mga halamang bulaklak ay giganda, masarap ng mga prutas, hindi magkaintindihan sa pagkuha. Sari-saring halaman, prutas at bulaklak, samyo ng hangin mabango sa tuwina. Arabella Garden mula noon hanggang ngayon ikaw ang kasama. Bago kong halaman, upas na kay ganda, makukulay na paru-paro. Dumadapo palipat-lipat sa sanga, napangiti ako dahil sa braso ko. Tumagal siya nagpapahiwatig ng pagpapasama at sa paraisong meron na rin siya tulad ko. Magkasama kaming naglalaro sa garden na kay ganda. Oh, sa kabukiran, ang sarap ditong mamuhay. Sariwang hangin, magandang mga halaman, berdeng paligid, kulay na sariwa, manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Si Mang Humberto, hanang nasa likod ng kalabaw. Ang sarap talagang ditong mabuhay, dito ka makikita ang bayanihan. Maraming tao, buhat-buhat ay bahay, habang sila'y masayang natatawanan. Sa harden ay sari-saring halaman, bukod tanging magandang pagmasdan ang puno ng upas. Kulay pula at berde hitik ito sa bunga. Bukod tanging magandang pagmasdan
pagmasdan ang puno ng ubas. Kulay pula at berde hitik, ito sa bunga. Sa kabukiran, ang sarap itong mamuhay. Sariwang hangin, magandang mga halaman. Berdeng paligid, kulay na sariwa. Manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Mga kaibigan, okay na yung cuttings na linisan na natin yung dadaanan ng ugat. Isa ito sa mga improvement na natutunan ko kung paano mas maganda at mas mabilis magpaugat. Kaya yun yung prosesong ginawa natin. Ito naman, siset naman natin yung lupa na pagtataniman. Nasa ilalim ay yung garden soil, nasa ibabaw yung mga pataba na organic. Si Mang Umberto, hanang nasa likod ng kalabaw. Ang sarap talagang dito mabuhay. Dito ka makikita ang bayanihan. Maraming tao, buhat-buhat ay bahay. Habang sila'y masayang nagtatawanan, sa harbet ay sari-saring halaman. Bukod tanging magandang pagmasdan ang puno ng ubas. Kulay pula at berde hitik, ito sa bunga. Bukod tanging magandang pagmasdan ang puno ng ubas. Kulay pula at berde hitik, ito sa bunga. Sa kabukiran, ang sarap itong mamuhay. Sariwang hangin, magandang mga halaman. Berdeng paligid, kulay na sariwa. Manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Si Mang Umberto, hanang nasa likod ng kalabaw. Ang sarap talagang dito mabuhay. Dito ka makikita ang bayanihan. Maraming tao, buhat-buhat ay bahay. Habang sila'y masayang nagtatawanan, sa harbet ay sari-saring halaman. Lahat ay makulay dito sa silangan. Gaganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasala kung makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Berde at lantian, magandang mastan. Pagbuka diway-way sa silangan. Kaluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon dumaan. Hindi ako bumitiw sa hamon ng buhay. Sana sa pagdikit ko, paraiso pa rin ang dumungaw. Sa probinsya ako'y isinilang. Hindi ko malilimutan ang araw
Ngayon naman, tatanim na natin yung cuttings. Ito pala mga kaibigan yung ating ginawa. Yan. Lininis natin. Tapos may mga biak yan. Parang ginawa natin ng krasada yung ano, yung magiging ugat. Lagyan natin ng dadaanan niya. Hindi na siya puputok. Ano? Pusa na siyang lalabas. Ano? Madali na. Yan. Yan. May mga sugat yan. Lahat ng sulok. Ayan. Okay na. Magdadagdag na lang tayo ng lupa pag kailangan natin sa mga araw na dadating. Kanina nag-spray ako ng malatayon. Dapat mag-spray ako ng malatayon Sunday o Saturday. Kaso umuulan sa hapon. Nainip na ako na sa hapon i-spray kasi tumatagal ang panahon. Kaya kanina umaga may hamog pa ang mga dahon. Nag-spray na ako ng malatayon, anti-fungal, insecticide. Ito yung update ng mga itinanim natin na kasama ng cuttings na yon. Yun yung pinagputulan natin ng mga ito. Tingin ko nabubuhay siya kasi yung mga tinira kong daon at saka yung dumahon siya. Ayan. Masigla. Ibig sabihin walang pagkikitaan na madaybak, pero sana magtuloy-tuloy at hindi na nga siya madaybak. Ayan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na puno ito. Ito yung green. Nadaybak na siya. Pinipilit nating i-survive. Nagpakita siya ng dahon ngayon. Actually, hindi siya sa tamang posisyon ng taniman. Ilinagay ko lang dyan kasi gusto kong titignan ko kung mabubuhay ko pa. Pinutol ko yung ilalim ng cuttings. Pinalabas ko yung kulay green. Hindi ko siya nalagyan ng katulad ng ginawa natin na sinugatan natin. Ayoko na ngayon siyang bunutin. Kasi bagong natutunan ko lang yon. Napanood ko din yon sa mga vlog ng iba na nag-uubas. Kaya doon ko in-apply sa bagong cuttings. Ito yung mga tinanggal sa cuttings na yan. Ano? Ayan. Nabubuhay siya kasi meron siyang mga bagong suloy. Ayan. Actually, lahat. Pati yung isa. Ayun. Meron din. Lahat yan. Yan. Nagputol ako ng mga dahon nila. Ayan. Kaya nagkalat yung dahon sa baba. Kasi, yung nutrient, aagaw pa yung mga dahon na yan, posibleng mamatay. Ano, yung mga bagong lipat na yung mga at tinusok natin yan yung sa vlog ko na pinutol at tinusok. Ano kaya, mabuhay kaya? Pero sa tingin ko parang mabubuhay. Kasi Yan. Mga kaibigan, ito yung ibang kinat natin na wala nang pagtataniman. Itinanim ko sa paso. Actually, ililipat ko ng mga paso ito. Kung sakali na mabubuhay ko na to at tutuloy, katulad nitong cuttings, itong mga cuttings na ito, kung sakaling mabubuhay ko to, sa paso talaga ang propose ko niyan at yan ay bala ko maging isa sa mga negosyo na makapagbuhay ng
paso grapes sa production at maging hanap buhay. Pwede siyang ibenta sa mga subdivision, sa mga nagla-landscape, panlagay sa harap ng bahay, kahit yung maliliit na bahay. Para siyang dwarf na grapes na bumubunga at magandang pan-display sa harap ng bahay, sa mga terrace. Yan yung isa sa mga gusto kong gawin. Kaya nagsubok ako, bumili ako ng mga plastic na microwavable. Binutasan ko, diyan ko para makita ko yung resulta ng ilalim kung gaganda yung ugat. At kapag maganda na yung ugat, maganda na yung puno niya, ililipat natin sa pasuyan, lalagyan natin ng konting pagkakapitan, yung bakal na pagkakapitan, gagawa natin para sa production natin at pambenta natin. Ayan, kailangan kasi niyan, meron siyang base na pagkakapitan at the same time, yun yung matibay na pwedeng magdala, mag-carry nung mga bunga, magiging bunga ng ubas na nakatanim sa paso. Yan, pwede nating pagkitaan niya kung sakaling makita natin na talagang mapapaganda natin sa loob ng paso. Pwede tayo, yung mga magiging cuttings nito, bukod sa itatanim natin sa iba, wala naman tayong gatsing luang na mga kapaligiran, why not na kailangan natin kumita sa paso natin itanim, ibenta natin sa mga subdivision na nauuso na ngayon yung mga subdivision. Siyempre yung mga taga-subdivision, siyempre sigurado ako na gusto nila na may magandang halaman sa kanilang harapan o sa kanilang bakuran at nababagay ang ganitong uri ng halaman. Bukod sa mga namumulaklak, merong namumunga na hindi kailangan ng malaking lote, hindi katulad nitong sa amin na mga namumugang punong kahoy na ang kailangan may malaking lote. Sa mga subdivision wala malalaking lote, maliliit lang dyan. Ito ang nababagay, ang ubas. At the same time, lahat ng mga mamamayan, halos lahat kumakain ng ubas, bumibili ng ubas. Kung meron ka ng ubas sa paso na bumubunga, hindi mo na kailangan laging bibili kasi meron ka na at masarap kainin yung sariling pinagpawisan mo. Ikaw yung nagdidilig araw-araw. Yun. Ipakita ko din yung mulberry. May mulberry kasi doon sa tabi ng isang ubas. Nauna siyang itanim ko dati noon. Cuttings din lang yan, hiningi ko. Hindi ko alam na magkakaroon ako ng ubasan dito. Ngayon, pinilit ko siyang akatin, kuhanin. Ginawa ko, malago din yung yung dahon niya. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga dahon. Kaunti lang yung tinira ko para doon sa nutrition kasi naggalaw. Madaming bato sa lugar na to. Yan yung pinagtanggalan ko. Nauga yung mga ugat niyan. Nauga. Hindi ko eto. Pinagpuputol ko yung mga dahon. Kaunti lang yung tinira ko. Tapos may isa pa akong mulberry din. Yung naando naman. Masyado siya natutubigan. Ito, nagputol din ang dahon. Diyan ko na siya ilinagay. Bali, kung hindi ito madaday back, kung magtutuloy-tuloy ito na mabuhay, 3 na yung mulberry ko. Meron pa ako dun. Papakita ko sa inyo. Siguro, ilang puno yung ilagay ko dito. Baka 4 na puno ng mulberry kung sakasakali. At makapagpabuhay talaga ako. May hirap talaga ako magbuhay ng mulberry. Laging may day pack. Ang dami ko nang itanim na mulberry pero talagang mahihirap ako. Siguro sa susunod na pagka-cuttings, kung maganda yung nakita kong o ginawa kong cuttings na yon na sinugatan natin yung ilalim, yung may buko para daanan ng ugat, baka ganun din yung gawin ko sa susunod sa mulberry kasi kung mag-o-okay siya, ibig sabihin mas maganda. Hirap kasi ako sa mulberry. Ito yung mulberry natin. Nakailang beses na itong namunga. Ang naging problema ko lang dito, sobrang lilim dito. Hindi siya naiinitan. Yan. Nag-cuttings ako. Yung iba ditong pinutol ko, siya ngang itinanim ko. Hindi naman nabuhay. Hindi ko nabuhay. Kala ko mabubuhay ko kasi sumibol na.
Yun nga lang, nag-dieback din. Ayan. Okay. Yun yung mga update ko sa aking garden. At sana mabuhay ng tuloy-tuloy yung ating cuttings na ginawa. At maging successful itong garden natin. Mapakita ko na talagang maayos at maganda ang location ng Mindoro para sa ubas farming. Para dahil sa totoo lang naghihirap ngayon ang mga tagrito sa farming kasi napakababa ng presyo ng palay. Kung meron palang mas pagkikitaan na pananim sa kapaligiran sa ating farm, bakit hindi bago tayo ng itatanim para kumita at para sa pamilya. Yun lang. Kita tayo sa susunod na mga vlog.